Kumusta po kayong lahat mga kaibigan at mga kababayan? Ang atin pong palaging dalangin ay sana ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Patuloy po tayo sa ating sharing sa hapong ito at ang pamagat ng ating sharing ay Christian Reasoning. So ito pong Christian Reasoning ay ipinapaliwanag kung paano natin sasabihin kung mayroon na kayong katipan, kung mayroon na kayong manliligaw o mayroon kayong crush, mayroon kayong nagugustuhan, ganun. Paano natin i-explain sa kanila yung ating mga paniniwala? Yan. Maganda pa itong topic na ito. Kasi dumadating talaga yung mga pagkakataon na yung dalawang magkatipan o yung dalawang nag-iibigan ay nagkakaroon ng salungat na mga paniniwala, lalong-lalo na sa relihiyon na bagay. So, paano natin yan sasabihin? Sabi dito sa ating binabasa na book na Adventist Home, kailangan nating sabihin straightforward at frankly. So, walang paligoy-ligoy. Walang dark side. Walang malabong part ang ating sasabihin, kundi diretso nating sasabihin. Lalong-lalo na sa mga Seventh-day Adventist po, na ang kanilang paniniwala ay, o isa sa kanilang paniniwala ay tungkol sa araw ng Sabat, na sila ay sumasamba sa araw ng Sabat. So, paano natin sasabihin ang mga bagay na ito sa ating mangingibig o sa ating katipan? So, straightforward, frankly, sasabihin natin sa kanila sa maayos na paraan na ang ating paniniwala ay contrast o kasalungat dun sa kanyang paniniwala. Kung siya ay unbeliever, kung siya ay hindi Kristiyano, o kahit pa isang Kristiyano pero magkaiba kayo ng paniniwala. So, sasabihin natin sa kanila na hindi talaga kayo magiging masaya bilang maging magkasintahan o bilang maging mag-asawa dahil ang inyong mga pinaniniwalaan ay magkasalungat, hindi magkaparihas. Di lalong-lalo na dun sa unbeliever. Dahil yung believer o yung Kristiyano ay nagpapatuloy na mag-aaral tungkol sa Diyos. At yung unbeliever naman, syempre wala pa rin siyang interest tungkol sa mga bagay ng Diyos. Wala pa rin siyang interest tungkol sa mga bagay na pangrelihiyon. Kasi yung Kristiyano o yung believer ay magpapatuloy niyang iibigin, magpapatuloy niyang pag-aaralan ang mga bagay na tungkol sa Diyos at hindi niya gugustuhin ang mga bagay na mga makasanlibutan. At yung unbeliever naman ay kabaliktaran. Yung makasanlibutan naman ang kanyang iibigin o iniibig. Christian, ang una sa kanyang buhay ay ang Diyos. At yung unbeliever, siyempre, hindi yun ang kanyang una sa kanyang buhay, hindi Diyos. Darating yung point na sasabihin nung unbeliever na siya ay ninineglect o kinakalimutan o hindi ginagawa yung responsibilidad ng asawang believer sa kanya dahil lang sa kanyang relihiyon, dahil sa kanyang paniniwala. At iisipin niyang pinapabayaan siya dahil sa mga gawaing panrelihiyon. Sa mga pagkakataon po na yun, yung unbeliever ay hindi magiging masaya. Yung unbeliever ay mag-iisip ng hindi maganda sa mga pagsamba na ginagawa ng kanyang asawa. So yung mga bagay po na yun ay kailangang sabihin ng isang Kristiyano sa kanyang mangingibig o kung naging kasintahan niya na, halimbawa. Sabihin niya ng malinaw yung mga bagay na iyon na magiging
hadlang o nagiging hadlang para magpatuloy pa sila sa kanilang pag-iibigan o sa kanilang pagliligawan o sa kanilang pagiging magkatipan. Pag yung unbeliever ay nagbago ang kanyang paniniwala at siya ay na-convert from unbeliever to believer, siya ay na-convert na kanya nang gagawin ang mga bagay na gagawin nung o ginagawa ng kanyang katipan na ang una ay Diyos sa lahat ng mga bagay, doon pa lang magkakaroon ng pagkakataon na yung kanilang relasyon ay magpapatuloy. So, very clear mga kaibigan, mga kababayan, mga binata, mga dalaga, na yung aking mga binanggit na iyon dapat maipaliwanag ng maayos dun sa inyong manliligaw o dun sa inyong mga nagugustuhan o dun sa inyo ng mga katipan, na kung hindi kayo magkakasundo tungkol sa Diyos, ay wag nyo nang ituloy yung inyong pag-iibigan. Masisira lang ang buhay ninyo. Yan, dahil maraming struggles kayong mararanasan na hindi nyo naman dapat na maranasan. Pero kung nagbago ang pananaw, ang paniniwala ng unbeliever at siya ay naging believer, siya ay naging tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, doon sa pagkakataon na yun, pwede nyong ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan at ang inyong relasyon. At doon naman sa mga nandun na sa relasyon ay dumating sa point na naniniwala na sa Diyos, mas mabigat yan, mas mahirap, pero kailangan niyang magpatuloy kahit mahirap, na ang una sa lahat ay ang Diyos. At yung asawa naman na dati ng believer, yung kanyang character, yung kanyang pag-uugali na makadiyos ay malaking bagay para yung kanyang asawa ay magtuloy-tuloy sa kanyang conversion at magpapatuloy sa kanyang pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Kung ang atin pong pag-aaral sa hapong ito ay naging makabuluhan para sa inyo, please share naman po. Pwede nyo ring i-share sa mga tao na nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang mga relasyon, na mayroon silang mga minamahal o nagmamahal o mayroon silang mga katipan na unbelievers. Ang mga bagay po na ito ay makakatulong sa kanila. So please share po sa kanila. Thank you so much. Kita-kita po tayo ulit.